po si ate sa kanyang trabaho? Naging hurog ka ba? Dahil usually dito, pag tumakas ka bilang isang domestic helper, pagbibintangan ka, nagnakaw ka kasi nga tumakas. Bakit ka tumakas? Mag-stay pa ako sa relationship na hindi po ako masaya. Correct. Useless po ang Correct. relationship. Yun. Correct. Ito nga may kasabihan, sabi na kawawa daw ang mga babae na walang asawa. Pero sa totoo lang, kawawa ang mga babae na may mga asawa na nagkukonsumisyon sila sa kanilang mga asawa. Tama. Hello mga kababayan! Dito na naman tayo sa ating episode ng OFW. Historyang OFW tayo, episode 4. Kung saan mayroon tayong makaparayam na maganda. At isang kaibigan at nagtatrabaho sa Saudi Arabia. At ngayong umagang ito, ilalahad niya ang kanyang mga karanasan at mga experiences dito sa bansang Saudi Arabia. At ngayon atin siyang kausapin at ilalahad niya ang kanyang mga saloobin dito sa ating Historyang OFW Episode 4. Ako po si Rochelle R. Bagilat from Baguio City and proud to be a Igorot, and then from Ifugao din po ako, malapit po kami sa Banawe, Rice Terraces po. And then I am 28 years old, single mom, then happy to have a family. Right. Wow. Ano ang trabaho mo dito sa Saudi Arabia? Trabaho ko dito sa Saudi Arabia as a DH status po ako. That's it. But through my experience po, nagtrabaho ako din parang freelancer din outside dito sa mayroon tayong mga viewers na mga domestic helper dahil domestic helper din po ako. Domestic helper yung visa mo, paano mo napasok ang trabaho mo ngayon sa shop? Dahil nakikita kita nagtitinda ka dyan sa may shop nyo. Paano mo naman napapasok yan? Samantalang DH naman ang visa mo. Naging DH ka ba talaga? Opo. Ilang taon? 2 weeks pa lang. 2 years po siyang naging domestic helper. Ang ganda ni ate na domestic helper. Ikaw na sigurong nakilala kong domestic helper na maganda. Bakit naman napunta ka sa trabaho mo na to na nagbibinta ng mga relo? May chef po kasi sila. So, bali, ano siya doon? Tindera or sales lady. So, paano ka naman napasok doon? Samantalang DH ka naman. Renefer ako ng isang kaibigan ko. Sabi niya, try mo lang na mag-experience about being a sales lady. So, trinay ko lang, then naging masaya naman ako sa ginagawa ko. Experience lang para lang, at least alamin kung ano talagang iba't ibang trabaho. So, domestic helper ka, pagkatapos ng kontrata mo, nagtrabaho ka ulit agad doon sa shop or tumakas ka ba? Tumakas ka. Tumakas? Oo. Tumakas po si ate sa kanyang trabaho. Naging hurog ka ba? Dahil usually dito, pag tumakas ka bilang isang domestic helper, pagbibintangan ka, nagnakaw ka kasi nga tumakas. Marami akong kakilala na ganyan. At worse, naging hurog pa, hinurog ng mga amo. Hurog po. Ang hurog po, isa po yan na nabablock ka na po sa Saudi Arabia. Ibig sabihin, wala ka na pong papel, wala ka ng ID. Kung magkahulihan, mayroong mga polis na check ng mga ID mo, papel mo, at wala kang may pakita, maaari ka pong makulong sa Saudi Arabia. Bakit ka tumakas? Dahil ang amo ko is hindi okay siya, overworking. Kung anong pinag-usapan namin, hindi nila tinupad yon. At saka yung anak niya, hindi siya makikinig sa akin. Kahit anong gawin mo, kahit anong pagdisiplina mo, wala talaga, pati sa magulang, di nakikinig. So, that's it. Manihirapan ako. What if kung may mangyari sa bata? Correct. Ganun, ako ang dito. Sa pagiging domestic helper, talagang alam natin na mahirap ang trabaho. Overwork. Ako po ay isang domestic helper, pero ang naging trabaho ko lang po ay sa mga bata. Maswerte po ako sa napasukan ko, pero hindi lahat na naging swerte dahil naranasan ko din po ang mahirap talaga kasi 25 years na po akong OFW at dito po ngayon sa trabaho ko, ito yung masasabi kong pinagpala talaga ako. So ngayon, maaari mo bang makwento sa amin kung paano ka tumakas at ano yung ginawa mo para makatakas ka? Kasi mayroon kasi akong kaibigan na tumakas siya, ang ginawa niya, pakunwari siyang
nagtatapon ng basura, nagpapalit siya ng maraming layer ng mga damit. Opo, panty, lahat. Siguro 3 layer kasi para may pagpapalit-palitan siya. Pakunwari siya natatapon ng basura, tapos pumara na siya ng taxi at pumunta na siya sa kaibigan niya. At tumawag sa akin, naging hurob siya, pinagbintangan pa siya ng amo niya. Anong nangyari sa'yo? May kwento ko. Ganito po kasi, nagpaalam ako sa amo ko. Pinayagan ako. Pero... Pinayagan kang tumakas? Oh, pinayagan ako kasi may kasulatan kami. Ah. Pero hindi ko pinicture kasi sabi niya wag ko daw picturein. So, ayun ang sinabi niya. Pero binenta naman ako sa iba. Ganun talaga. Ganun ang kadalasan sa mga Arabo. Ibibinta ka para magkapera sila. At ayaw kanilang pauwi na sa Pilipinas. Talagang saludo ako sa mga domestic helper talaga. Talagang mataas ang respeto ko sa domestic helper dahil isa ko doon. At hindi ko ikinakahiya ang trabaho na yan. Pag domestic helper daw, marami akong alam na kapag domestic helper ay kadalasan, hindi naman lahat, maswerte tayo kung amo natin mga lalaki ay mababait. Pero kadalasan ay may mga pagka-manyakis. So, yung amo mo ba ay isa sa mga manyakis? Pinagpapantasyahan ka ba? Pinagnanasahan ka ba? Or mayroon kang mahirap na naging experience? Silusa ba ang madam mo? Ang amo kong babae, selosa talaga yun. Kasi pag lumalapit yung amo ko, syempre hawak ko yung... Sino bang hindi magsiselos? Ang gandang babae nito naging katulong, oh. Kasi ganito, pag hawak ko yung bata, tapos dinadahilan niya yung bata na para lumapit siya. Pero nakikita pala, nakaka-CCTV yun. Ayun. Eh syempre yung madam, hindi natin alam yung isip ng babae. Correct. Kaya yun, pinagsilosan. Klaro ko lang po halos po ng mga bahay dito sa Saudi Arabia, lalo na pag magbabantay kayo ng bata ay mayroon pong CCTV. Alam mo, ang bahay namin ay may CCTV marami. Ang wala lang, yung kwarto namin, yung sa taas, kusina, syempre CR wala. Pag nasa baba ka, sa kwarto ng mga bata, mayroon kang CCTV. May mga domestic helper na galit kapag may CCTV kasi, ano ba yan? May CCTV, walang tiwala yung amo ko, pangit yung galit. No, mga kabayan. Karapatan po yan ng mga amo natin na maglagay ng CCTV. Dahil kung wala yung amo natin, makikita nila kung ano pinagagawa natin sa mga anak nila. Mga kababayan, para sa akin, mas gusto ko pa ang may CCTV dahil pag umiyak yung bata, alam ng amo, makikita sa CCTV kung anong nangyayari. Kasi, di ba kung wala CCTV, pag umiyak ang bata, maisip na amo, ay baka kinurot to, ay baka sinaktan to. May CCTV, review ng CCTV, madam, wala tayong problema. Yun. Maganda pag may CCTV talaga, kung wala naman kayong ginawang masama. So ngayon, dadako tayo sa, hanggang ngayon, hurog ka ba? Today, naka-travel doc ako. Okay naman. Mga by-uwi po siya sa 11. Sa 11 So nagtataka ako kasi, pag hurog kasi, wala kang papel. So ibig sabihin, wala kang papel, wala kang ikama, hindi ka makakauwi. Ayan. So mayroon po siyang travel document. Oo. So makakauwi na po siya. Congratulations kabayan, may ticket na po siya. Yes. At talagang nalampasan niya ang kanyang pagsubok. Si kabayan ay hindi ko po siya personally nakilala. Nakilala ko lang siya sa Batha. Kadalasan ko siya nakikita dito sa store dahil lagi naman ako dito. So I'm so glad na narinig ko ang kanyang istorya na hindi ko alam na yun pala. Sa ganda niya, mayroon pala siya tinatagong hinanakit sa kanyang puso. Di ba uuwi ka na nga sa February 11? Mayroon kang travel document para makauwi. So, paano mo yun? Paano nangyari yun? Mayroon bang tumulong sa'yo? Or libre ba ang iyong ticket papunting Pilipinas? Or gastos mo yun? Mag-isa ko pinasas ang travel document ko kasi naalala ko yung situation ko dito kapag nasa labas po ako. So, inasikaso ko 2 times kaya ako nagkaroon ng travel document. Mga magkano po yung nagastos nyo dun? Wala naman po, libre. Libre galing sa polo yun. Inasikaso niyo po ang kanyang travel documents sa Pulo. Libre po yon, wala pong bayad. Ang ticket mo? Ang ticket ko, dahil urgent akong gusto kong umuwi dahil sa tatay ko may sakit siya. Kaya ako ang gumastos ng ticket ko pa uwi. Gastos niya po ang ticket. Ano ba yan? May plano ka pang maging mangibang bansa? For good ako sa Pinas, but may plano akong pumunta sa Rome, Italy. Kasi ongoing process po ang aking papers sa Italy, nakabayad ng agency ng tatay ko doon. Sino ba ang tumulong sa'yo para makapunta ka or pupunta ka ng Rome after mo dito sa Saudi Arabia? Tatay ko mismo.
Good thing. Yung tatay niyo po nasa Rome, Italy. So, yung tatay niya ang mismong tumulong sa kanya para makuha siya dito sa Saudi Arabia. So, ngayon, dadako tayo sa ikaw ay isang single mom. Gaano kahirap ang isang single mom? Very hirap talaga kasi mapapalayo ka, tsaka mag-isa mo nga i-shoulder yung mga responsibilidad mo. Pero at least kahit papano, nandyan pa rin ang Panginoon para sa akin. Wala bang sustento si kasama mo? Ang ex mo? Meron po, konti lang, pero mostly akong nagbibigay po. Wala na kayong communication? Wala na bang pag-asa na maayos ang inyong relasyon for the sake of your child? Wala po, kasi kung mag-stay pa ako sa relationship na hindi po ako masaya, Correct. useless po ang Correct. relationship. Yun. Correct. Ito nga may kasabihan, sabi na kawawa daw ang mga babae na walang asawa. Pero sa totoo lang, kawawa ang mga babae na may mga asawa na nagkukonsumisyon sila sa kanilang mga asawa. Tama. Maniniwala talaga 100% Oo. kawawa. Mas maigi ng single kaysa naman na dun ka papatol or makikisama ka sa lalaking sakit sa ulo. Yun Mas nga. maigi ng single. Ngayon naman, ano yung mapapayo mo sa ating mga domestic helper? I'm sure maraming domestic helper ngayon na nasa mahirap na sitwasyon at talagang hindi nila kinaya, overwork, hindi sinunod ang nasa kontrata. So ano yung mapapayo mo sa ating mga domestic helper? Kayo, gaya sa akin, nahirapan din ako yung may situation. Kung hindi nyo talaga kaya ang sitwasyon nyo, mag-ask kayo ng tulong sa agency nyo. Correct. And then, pwede kayong lumapit po sa tulong ng tulong sa kanila if in case na may mangyari sa inyo. At saka, kung hindi nyo talaga kaya, then lumabas kayo na lang dyan sa bahay na yan. Kasi once na buhay mo yan kapalit ang buhay mo yan kung hindi mo, ikaw trabaho ka ng trabaho, wala kang kain, naku, paano ka makakatrabaho yan po? Correct. Ganyan lang ang masasabi So, ko sa inyo mga OFW. Advisable ba na ang domestic helper kapag nahihirapan na o kapag ayaw na sa employer, advisable ba na ito ay tatakas? It depends kung sobra na talaga, nananakit na, ganon, kung ano-ano pang gagawin ng employer sa kanya, pwede kang tumakas. Yes. Pero kung hanggat maaari na hindi ka pa sinasaktan, pwede naman huwag kang tatakas or mag-ask ka sa agency, Correct. ganon lang po. Ano naman ang masasabi mo sa ating mga agency na pinabayaan ang kanilang domestic helper matapos nilang i-deploy, nakapagtrabaho, nakakuha ng pera sa employer, pinabayaan na si domestic helper? Ano masasabi mo sa agency na ganyan? Sa mga agency, pare-pareho tayong mga kababayan. Ang buhay natin kung nakataya sa kanila. Correct. Dapat i-monitor nyo ang mga mga kinuha niyong trabahador kasi naghihirap din sila pumunta dito para pumunta magtrabaho para sa pamilya nila. So i-monitor niyo, what if nasa sitwasyon kayo sa DH na status niya, paano? Everyday dapat i-monitor niya kumusta yung domestic helper sa bahay. At least malaman niyo ang sitwasyon. Ako bilang DH, kapag ang domestic helper ay nakagawa ng kasalanan, katulad ng, like for example, nahulog ang bata sa hagdanan, nagbawian ng buhay, maaaring ang domestic helper ay may blood money. Samantalang, ang mga domestic helper, pag tayo naman ay naagrabyado ng amo, parang walang hustisya. Yun nga. So ano yung masasabi mo sa ating gobyerno? Sa government, masasabi ko, just care everyone. Ano naman ang masasabi mo sa ating mga kababayan? Padala ng padala at wala lang natira sa sarili. Ano masasabi mo sa ating kababayan na ganyan? Ang masasabi ko po sa inyo na kababayan is huwag kayong masyadong tiwala na ibigay lahat kasi magiging spoiled na sila
Correct? Example, hindi na sila magtatrabaho. Aasa sa'yo, aasa hanggat maubos yung pera mo. So, ang importante dyan is magtira ka para sa sarili mo. Kasi ikaw ang nagtatrabaho, bigyan mo ng reward ang sarili mo. Half mapunta sa pamilya mo, half mapunta sa sarili mo. Yun lang masasabi ko. Ano naman ang masasabi mo sa mga pamilya sa Pilipinas na panay hingi? Wala nang ibang ginawa kundi hingi ng hingi. Nag-aantay ng sahod kapag hindi mabigyan ng gusto nilang amount ay naggalit sa kanilang mga anak or kapatid. Ganito po, 'di ba? Kumpleto ang katawan natin, 'di ba? May energy tayo, kumakain tayo araw-araw. It means to say, may kaya nating gawan ng paraan na maghanap ng trabaho. Kahit pa paano makakatulong ka din sa mga magulang mo, kahit nasa ibang bansa sila. Naghihirap ang mga pamilya mo o mga kapatid mo sa ibang bansa na nagbibigay sa'yo ng pera. Dahil ba nasa abroad kami, sabi niyo mayaman kami? No, naghihirap kami dito. I agree. May time na hindi kami kakain, isang araw kami lang kakain kasi iniisip namin ang pamilya namin sa Pilipinas. That's it. Kaya please lang mga family, kapamilya, magtulong-tulungan lang tayo. Maghanap kayo ng trabaho, magtrabaho kayo, at saka pwede naman pagtutulungan ng kapamilya na kung ano po ang kailangan sa family needs natin. Ganun po. Ang ganda at ang dami po natutunan sa kanya. Talagang thank you dahil isa din po ako sa mga domestic helper at isa din po ako sa padala ng padala at halos wala nang matira sa aking sarili. Ako po ay 25 years na pong OFW. Kahit paano ay may napundar naman pero yung sustento, padala, kapatid, simula sa kapatid, pamilya, pamangkin, talagang hindi ako makahindi dahil nakukonsensya ako. Pero sana naman ay makikita to, mapanood to ng aking pamilya para mayroon naman silang matutunan. Last question. Gaano ba kahirap ang isang OFW? Masasabi ko po dyan kung gaano kahirap is yung ikaw ay namatayan ng isang pamilya. Example, since birth talaga siya nag-alaga sa'yo hanggang sa paglaki mo is my grandfather. My grandfather, yung lolo ko, may sakit na stroke. 4 times siyang na stroke. Pero ako mismo nag-aalaga sa kanya, nagbibigay lahat ng kailangan niya. So parang ako ang naging caregiver niya sa buhay niya. Pero before that na mawala siya sa buhay niya, sabi niya sa akin, totally napaiyak ako dahil sabi niya sa akin na kung saan ka pupunta, kahit sa lupano ka ng mundo, andyan lang ako palagi sa'yo. Sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala, lagi na lang ako andyan sa'yo kahit nung ako yung mawalay. Sabi niya gano'n. So in short, ang mahirap sa isang OFW, halimbawa, mayroon kang kamag-anak or kapamilya na pumanaw, ay hindi ka basta-basta makakauwi. Dahil malayo tayo at hindi po yun biro ang sakit na mararamdaman natin bilang isang OFW. Na makikita na lang natin sa picture, sa video call na nandoon na ang ating mahal sa buhay na pamilya na. So, ngayon, dito po nagtatapos ang ating episode at maraming salamat sa iyong storyang iyong inilahad. At dahil palagi kita nakikita dito sa maganda mong ngiti, sa maganda mong pagbumukha na yan, hindi ko alam na mayroon pala siyang mga nakatagong madilim or mga hinanakit sa kanyang puso. So, I'm glad talaga na na-interview ko ang babae na ito dahil ngayon, ang dami kong natututunan dahil isa din po ako na pareho kami ng trabaho. So, dyan na po natatapos. Thank you sa panonood.